Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang paliwanag ng PNP Chief General Marbel. Yung pagdaan niya sa EDSA busway kagabi. Balitang-balita yon, viral. Ito, may paliwanag ang PNP Chief bakit siya dumaan doon. Ito, post ng VOV-PH 2 hours ago. PNP Police General Romel Marbel said senior police officials met urgently at Camp Crame prompting the use of EDSA busway. So ito yung exact word ng PNP chief. Basahin ko. Kahapon kasi there was an emergency and there was an issue that we have to resolve. Kaya, the SILG, Secretary of Interior and Local Government, will announce yung accomplishment kagabi. Wow! May magandang nagawa ang PNP kagabi. Kaya nag-aapura, parang ganon. Kailangan yung presensya ng pulis namin sa higher ups kasi nga nag-close door meeting and something happened sa operation last night. General Romel Marbel. Yun po ang paliwanag. Meron ngang balita dito, GMA News Online, ang title is Marbel cites emergency after PNP convoy use EDSA busway by Jubiliano Rita GMA Integrated News, February 26 ngayong araw. Ito, pati ang spokesperson ng PNP may paliwanag din siya. Si Police Brigadier General Jane Fajardo. Okay, basahin ko. Meron naman po doon sa guidelines na kapag ang mga PNP officers ay urgent and emergency in nature, ay pwede naman pong dumaan po. Agree ako dito. Depende sa sitwasyon. Kung it involves national security, yan, talagang urgent, pwedeng duman. Ako, naranasan ko yan nung nasa service pa ko. Sa Mindanao kami, ayun, kasama ko yung division commander, emergency. Talagang nagka-counterflow kami, kailang may lead vehicle na mayroong siren kasi security situation calls for it. Kaya paminsan-minsan lang namin ginagawa. Kaya sana intindihin natin ang ating PNP chief kung talagang may emergency, ibalato na lang. Hintayin natin yung sinasabi niya na accomplishments, baka magandang accomplishments, i-congratulate natin sila. Okay. Ito, nagpapaliwanag sila kasi taong bayan ang husga. After all, we are a democratic country. The power resides on the people. So, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan dito sa paliwanag. Tinatanggap ba? Ako, personally, tinatanggap ko yan. Kasi pwede talaga yon. Naranasan ko rin yan noon. Okay, so people who reacted. 2,800 people. Nako, 2,100 tumawa. Ibig sabihin, hindi naniniwala. And then, 579 galit. Ang nag-like lang o tumatanggap sa paliwanag dahil like, 103. Ako, halos 98% ang hindi satisfied sa paliwanag. Yan po ang katotohanan. Yan po ang reaksyon ng taong bayan. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Felix Antonio Gonzalez Jr.
Malinaw kung sino lang ang pwedeng dumaan sa bus lane. Whatever your PNP Chief Marvel argument, reasons, your ignorance is not an excuse. Sa mata ng taong bayan, hindi lang paglabag ang ginawa, kundi ito ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan na isa lang pribilehyo. So, sorry, ito hindi niya tinatanggap. Jomar Nakoa, Palusot 101, merong police chopper ayaw gamitin o kaya'y ambulance, mga feeling entitled, nagmamaldita, abusado pala. Wilfredo Abrea, no one is above the law, sabi ni Tamba. Cristel Tolidanes Bayotas, pero dapat with coordination, di ba? Rinig naman sa video na pwede nga pero dapat coordinated sa mga namamahala sa busway. Ba't di na lang mag-sorry? Law enforcer na, law breaker. Ano yun? Ganda nyong ihemplo sa mamamayan. Yes, naririnig po sa video na coordination lang sana. Hindi sana ito pumutok kung early may advance party nagsabi sa nagbabantay na pwede ba dadaan dito ang convoy ng PNP chief dahil urgent, kailangan makarating sa krame. Palagay ko, wala nang problema kung ginawa nila yon. Hindi naman nila ginawa. Kaya nagkaganito. Grege Cueco, these police officers were merely stupid by saying their lies and excuses. It's stupidity at its best. They knew they were wrong and they're not far different from their boss in Malacanang, who asked the taxpayers to pay taxes when he himself was a tax evader. Anyway, pasensya na lang kung ang mga taong bayan hindi maniwala sa paliwanag. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs. Ang income sa channel natin ito, tinutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero sa tribo para makapatayo sila ng bahay nila o ma-repair ang sira-sirang bahay. Mismong nakita ko ang mga kawawang kalagayan sa kanilang bahay. Kawawang-kawawa talaga. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, sayote at lakatan na saging. We teach them how to fish and not to how to fish. We do not just give them fish. Kung may itinanim, may aanihin. So,